beloved Boss Mike Severa. Alam nyo mga kababayan, marami ho ang talagang dismayado dito sa mga ginagawa nila eh. Oo. Hindi lang ho kayo ba? Baka akala nyo. Hindi lang ho kayo ang dismayado. Oo. Oh, ito tignan nyo. Okay, salamat po. Tignan nyo mga kababayan ko, 150 pesos binayad kay Lola ng mga DDS sa rally. Grabe ka, Mike Defensor ha. Tignan nyo mga kababayan ha. Oh, minike pa lang kasama yun. Okay, salamat po. Baba na na. 150 na. 150 binigay. Ilan, magkano na binigay sa'yo? 150 po. Oh, putang ina. 150 raw. Oh, 150. Ah, kita nyo mga kababayan, ang bayad nila sa rallyista, 150. Ang problema yung mga lolo't lola, mga kababayan, kulang pa yun na pamasahe. Tapos, lolo, lola, sinama, ang bayad, 150 ng organizer nila. Kakasya ba yun? Biruin yun, hindi na sila naawa. Sa matanda, isasama sa rally, bayad 150. Oh, 150 pesos mga kababayan. Tayo na lang magbigay sa mga lolo't lola, di ba? Para lang manahimik na lang sila sa mga bahay nila. Sa halagang 150 pesos. Oh. Nay! Kulang yun. Kawawa naman. Ay, alalayan niyo si nanay. Alalayan niyo. Di ba mga kababayan? Kulang talaga. Nakakaiyak. Alam niyo yun mga kababayan. Ewan ko kung anong tawag nyo dyan sa ganyang mga gawain nila. Na talagang, ewan ko. Oh, dito na tayo sa mga opinion ng mga dismayadong kababayan natin. Pasok! Perwisyo ang ginawa nyo, mga INC. O, kita nyo mga kababayan, ngayon, yung mga ibang mga netizen, damay-damay na. O, buong INC na ho, mga kababayan, ang kanilang mga kinukundin na. O, hindi naman ho lahat ng mga membro ng INC, di ba? Sang-ayon sa ganyang mga nangyari. Marami ho namang mga membro ng INC na hindi naman sumasama. Kaya minsan, unfair din naman na gagawin natin, buo na sila. Kailangan ho mga kababayan, ano natin na ilan lang sila. Hindi ho lahat, kawawa naman yung iba na nadadamay dahil hindi naman sila kasali dyan. Marami tayong mga INC na mga kaibigan dito na laging nandito sa ating channel, nakikinig sa atin. Di ba, LB? Miss Au. Hindi ho lahat sang-ayon. Kanina nakabasa ako dyan. Kahit daw siya INC, hindi naman siya sumasama sa ganyan. Oh, di ba? Oh. Yan, mga kababayan, ha? O, eto na, mga kababayan, pakinggan natin. Dahil sa pagrarally nyo, buong EDSA na trap sa traffic, hindi nyo ba iniisip paano ang mga pumapasok sa trabaho? Maraming nalate, maraming hindi nakapasok dahil sa kagagawan nyo. Illegal ang rally nyo, walang permit. Nagrarally kayo, hindi sa taong bayan, Correct. hindi sa bayan. Tama. Nagrally kayo para sa isang taong na malapit ng makulong. Kaya nga, ayan na, mga kababayan, ha? Di ba, mga kababayan? Bakit ba kayo nagrarally para sa isang tao lang nga? O kita nyo, ang opinion ng taong bayan talaga, no? Mga kababayan ko, nakakapagtaka. Ano bang karisma ni... Tanong nga ng ilan ano bang karisma meron si Marcoleta sa INC, mga kababayan? Oh. Ano bang meron, di ba? Irene Villanueva. Sabi rito, Marcoleta, ano ba nakita ng INC sa'yo? Bakit nagpapakasira sila sa'yo? Na may kasong plunder. Yun. Ano ba nakain yung mga taga-INC? Wala na kayo sa tamang pag-iisip. Nako!
O, kita nyo, sabi ni Kuya, wala na daw kayo sa tamang pag-iisip. Nako, Kayong mga INC, ano? dapat ang pinagsilbihan nyo ang Panginoon. Correct. Dapat hindi kayo nagsisilbi sa mga tao lang. Sa mga politiko, Kuya, ikaw naman. Sa mga politiko, di ba? Mga kababayan, ano, ha? Sa politiko, huwag niyo pagsilbihan yung mga politiko. Magsilbi kayo sa Diyos. Di ba? Ang inyong, imahe kayo, mga talagang matutuwid, maayos, masunurin, di ba? Yun po yung tingin namin, Maganda talaga, pero ang nangyayari ngayon, parang nag-iiba ang tingin ng marami nating kababayan sa inyo. Kayong mga INC, ang iniisip nyo, sarili nyo lang. Hindi nga, Kuya, lahat. Siguro, hindi naman nila lahat ni Kuya. Hindi nyo iniisip ang mga taong nagtatrabaho. Tama. Dapat kayong mga INC, dapat kayo ang modelo. Alam nyo, tingin ko, driver ng bus si Kuya. Mukhang driver ng bus Mukhang na-traffic Habang nata-traffic, nagbibigay ng opinion si Kuya. Napansin ko lang Ayan Mukhang driver ng pampasahero na bus. Ano po? O kaya yung ipinalit na na sasakyan doon sa jeep natin na mukhang maliit na bus Mukhang dismayado si Kuya siguro na traffic. Na dismaya. Ayan, abang nata-traffic, nagbibigay ng opinion si Kuya. Di ba? Di ba? Sige Kuya, banata mo. Ng mga sambayan ng Pilipino. Correct. Dapat ipakita nyo, focus lang kayo sa Panginoon at pagsaserve sa Panginoon. Hindi na ipinatakita nyo na kumakampi kayo sa inyong kasamahan na si Marcobita. Kita nyo. Sabi rito, INC ako, Boss Mike, at buong pamilya ko. At isa rin, di ba? Ano sabi? Wait lang. Tanggalin ka muna. Sabi rito, INC ako, at buong pamilya ko, isa rin handog sa ginawa nila, dismayado kami. At yung iba diyan, Boss Mike, bayaran lang. Dahil walang abiso sa amin na may rally at hindi lahat INC yung sumama. O, kita nyo? Di tama nga yung sinabi ko sa inyo na hindi nga alam ng maraming mga kapatid ng INC yung nangyari na yan. Di ba? Kaya, mga kababayan, malamang eto dahil lang kay Marcoleta talaga na mga kababayan alam naman natin, di ba? Na dikit kay kanino, may utang na loob kay Mike Defensor, 'di ba? 'Di ba? Sige, tuloy. Na mayroon ng kasong Flander. Kaya nga, Hindi ba kayo naaawa, mga halagad ng INC? Kahit na ang problema hindi natin masisi, mga kababayan. Sorry sa mga kapatid natin sa INC Hindi natin masisisi ngayon ang opinyon ng marami nating kababayan dahil sa pagkadismaya nila sa nangyari kahapon. Ano po? Ngayon, mga kababayan, masisisi ba natin? Wala. Wala tayong magagawa rito. Kailangan tanggapin natin ang opinyon ng bawat isa na nakaranas. Malamang si Kuya, nakaranas ng mahabang traffic dyan. umuulan, nagpakabasa kayo sa ulan dahil Di ba, LB? Di ba? Evangeline Camilosa, di ba? sa pinaglalaban nyo. Yung mga taong pinaglalaban nyo at ang taong nag-utos sa inyo Ay, na si Manalo at ang spokesperson hindi nga hindi natin alam baka nga walang alam si Eduardo Manalo dyan di ba? Baka wala namang alam si Ka Eduardo Manalo dyan. na si Sabala, ang sarap ng tawa
pinagtatawanan kayo. Kasi kayo, nagrarally kayo kahit umuulan, nababasak na kayo sa ulan. Mm. Sila, utos lang sila ng utos. Sila, Oy, may punto naman si Kuya. Oh, 'di ba? Yung mga nasa taas, utos lang ng utos, kayo nababasa diyan. 'Yun ang ibig sabihin niya. May punto 'yun. 'Di ba? Oh, 'di ba Teresita Tan? Oh, Infinity ano? Ay malay ko, sino ba 'to? Shoutout sa inyo lahat. ang sarap ng buhay nila. Mm. Iniisip nila, sige, lumaban kayo. Tapos kami nandito lang nakaupo. Ang sarap ng buhay. Oh. Tandaan nyo mga alagad ng ANC. Nasa inyo na yan kung magtatagal pa kayo sa inyong reliyon. Wag na natin pakialaman, no, 'di ba? Ano nila 'yun kalayaan nilang mamili yung Kuya. Oo. Pero thank you pa rin. Oo, hindi ka namin sinisisi sa iyong pahayag kasi dala yan ng 'di ba? Ng iyong emosyon, galit sa nangyayari habang ikaw namamasada, tapos natatraffic ka, naabala yung trabaho mo. Marami kang pwedeng masabi. Wala kaming masasabi diyan. Kundi karapatan mo rin 'yan na magbigay ng iyong saloobin. Eto tingnan niyo mga kababayan, eto pa. Pasok. Guys, update ko lang kayo. Galing ako ng Cavite, papunta na ako Maynila. Pero okay naman po lahat ng pasada maliban sa EDSA. Talagang binarahan na ng mga INC yung EDSA. No? Kita nyo, masisisi po ba natin itong mga kababayan natin na ito na magbigay ng kanilang mga opinion? Di ba? Lang hindi na makapasok, hindi makadaan yung mga sakyan doon. Yung pala, kaya pala sila nag-rally para protektahan lang si Marcolita. Kita nyo? Yung ba yun? Oo. Para lang hindi makasuhan sa Tama. pinagagawa niya. Sabihin, dahil sa membro nyo si Marcolita sa iglesia, kaya pinoprotektahan nyo. Ibig sabihin, kayo ang batas. Na kahit gumawa ng kasalanan ang membro nyo, basta ayaw ng tagapamahala na siya i-demanda, sabihin, mag-aalsa kayo sa gobyerno. Papakita nyo, kayo ang batas, kayo ang makapangyarihan. Yeah. Ako din naman kung sinasabi, ako may kapatid din akong iglesia, pero dapat dumalang kayo sa batas. Di ba? Ipagtanggol ni Marcolita yung sarili niya. Kung talagang wala siyang kasalanan, ipagtanggol niya. Abogado rin siya, di ba? Correct. Pero kung dadaanin nyo sa ganyan, ipakita nyo sa gobyerno na kayo malakas, kayo ay may makapangyarihan, para lang ipagtanggol nyo yung isang membro ninyo, hindi naman siguro tama yun. No? Una-una, nakakabala kayo sa ibang tao yung ginawa nyo. Una-una, wala kayong permit. Una-una, pag-aari ng Katoliko yung Jesus right dyan. No? Yung lugar na yan ay kumbaga sa sagrado yan lugar na yan. Pero pumunta kayo. Hindi, Kuya, tama natin, Kuya. Maaring naapektuhan yung EDSA Shrine, pero nasa ano po sila, Kuya? Nasa People Power Monument. Medyo may distansya yon. Tuloy. Doon sa lugar na yan na wala kayong paalam. Samantalang Walang permit. Sa madaling salita, Kuya. Sabihin na lang natin, walang permit. Ganon. kung sa kapilya nyo pumunta yung isang tao, halos hindi nyo mapapasukin kung hindi nyo membro. Di ba? Kaya naman gumalang kayo, nag-espiritu kayo. Ilang natin kayong Pilipino. Siguro, ibig sabihin ni Kuya, irespeto naman natin yung karapatan ng ibang tao. Yung pong tinutukoy dyan yung mga kababayan natin na namamasukan, naghahanap buhay ng maayos. Di po ba, mga kababayan? Yun. Di ba? Baka yun yung tinutukoy niya. Huwag nating ipakita sa gobyerno na kayo makapangyarihan para lang hindi mademanda yung membro nyo, ay gagawa na kayo ng hindi ka nais-nais. Correct. Alam naman natin, noon pa yan mga membro nyo. Pagka feeling nyo, malakas kayo pagdating sa kapulisan, kaya nga iba, ginagamit lang yung bilang reliyon nyo, kukuha ng sticker para lang ipangontra o ipanlaban sa mga taong kunyari ay, uy, iglesia yan. Ito naman talaga di ba? Kaya dapat kayo bilang isang tinuturing nyo kayo ay isang religyoso, gumalang kayo, no? Alam mo, siguro ang tinutukoy ni Kuya, siguro naman wag naman masyadong feeling. Ganun, Ang problema kasi feeling di ba? Na,
Ganun pala. Para maging siga-sigaan ka rin, mag-iglesia ka na rin. Hindi naman ho lahat ng iglesia ganun eh. Meron lang ho sigurong iba na ugaling ganun, na medyo ginagamit ho yung pagiging membro nila. Pero marami ho mga kababayan, ang mga membro na hindi ho ganyan ang kanilang pananaw, kundi yung pong pananampalataya nila eh. Di po ba? May mga ganun siguro, pero hindi ho lahat. Huwag niyo ipakita na kayo ay bastos sa gobyerno, bastos sa ibang reliyon na hindi naman yung pag-aari yung lugar na yan, pero nandiyan kayo, sabi nyo emergency rally na hindi ninyo naman kayo nagpaalam. Diba? Kasi kung sa inyo yan gawin, sigurado galit kayo. Baka ano pang gawin ninyo. Alam naman ng taong bayan kung anong galing mayroon kayo. Bilang isang kayo ay isang sikta na INC. Yun lang guys, dapat mag-respeto lang. Diba? Kung mag-rally, kumuha ng permit, kung bayagan na hindi, respeto nyo. Hindi yung kayo nagpapakita na parang hindi kailangan galangin ng batas ng gobyerno para lang sa isang tao na protektahan ninyo. Yun lang guys, thank you po kasi. Kita nyo, no? Parang iisa ho yung tema ng opinion ng tao ngayon, ano? Na para bang ang nangyayari, dahil sa isang tao, nagagawa nyo yung ganyang bagay para protektahan siya, tapos ang nasasakripisyo, yung marami nating kababayan na ang gusto lang naman ay lumaban ng parehas, makapagtrabaho, makapaghanap buhay, kumita ng pera para mayroon hong ipakakain, ipang tutostos sa kanilang mga pamilya. Di po ba? Tama si Kuya eh. Eto pa, isa pa. Dami yan mga kababayan. Team Justice. Yan na. Ito ngayon ang sigaw ng Iglesia ni Cristo. Yan. Alam niyo mga kababayan, napakarami talaga. Ang dami mapapanood. Siguro, kung aking kukunin lang yung mga video na napapanood ko na nagbibigay ng kanilang mga opinion at pananaw patungkol ho rito sa ginawa ng kapatiran ng INC, mga kababayan, ang dami. Hindi matatapos ang buong maghapon. Kaya sila nagrarally ngayon dyan sa EDSA. Sandali lang. Bakit ngayon nyo ginagawa itong pagsisigaw nyo na mayroong selective justice sa ginagawa ng gobyerno doon sa pagkaso kay Senator Marcoleta? Bakit hindi kayo sumigaw noon ng katarungan sa mga biktima ng extrajudicial killings nung panahon ni Digong? Ilang libong buhay ang pinatay na hindi man lang nabigyan ng pagkakataon itong mga pinatay. Tama si tatay, mga kababayan ko. Tama si tatay, dito sang-ayon ako. Bakit nga po ba? Tanong lang naman, bakit nga po ba? Kayo sumisigaw ngayon, ang gobyernong ito, ito niya. Sabi ng mga ibang mga INC, ito ay namimili lang ng kanilang pinapanagot. Katulad ho ng aming kapatid na si Rodante Marcoleta na nakasuot ng piluka. Bakit siya lang ang pinag-iinitan? Marami naman pong iba dyan nang dapat naunahin. Ganyan. Tanong natin. Bakit ho nung panahon ni Duterte, tahimik kayo? Sa panahon ng EJK, sa marami nating kababayang mga namangangamatay, bakit ho kayo tahimik nun? Di po ba ng pagkakaiba nyo ngayon kung yun ang pagtingin nyo na namimili ngayon ng gobyerno sa kung sino yung pinapanagot? Di ba wala na hong pagkakaiba? Di ba? Wala nang pagkakaiba. Kung yung inyong pananaw ngayon, ganyan sa gobyerno, naging ganun din naman kayo. Parang papasok na ho dito yung sinasabi natin na, anong karapatan mong hingiin yung pinagdamot mo naman? Tama ba mga kababayan? Di ba? Anong karapatan ninyong hingiin ngayon yung pinagdamot nyo naman noon nung kayo ay namimili lang din ng susuportahan at inyong babatikusin? Di ba? Mga kababayan ko? Tama si tatay.
Oh, 'di ba? Oh, eto na mga kababayan, eto na. Ituloy natin. Oh. Nagrarally ngayon dyan sa EDSA. Ah, Sandali lang. sandali lang. Bakit ngayon nyo ginagawa itong pagsisigaw nyo na merong nga. selective justice Yan. sa ginagawa ng gobyerno Yan. doon sa pagkaso kay Senator Marcoleta? Oo. Bakit hindi kayo sumigaw noon ng katarungan Correct. sa mga biktima ng extrajudicial killings Yan. nung panahon ni Digong? Correct. Bakit nga ba hindi ho kayo nagsisigaw nun? Tanong lang naman ako, sang-ayon ho ako rito sa opinion ni Tatay Mga kapatid, oo. Bakit nga ba kayo tahimik nung panahon ng nangangamatayan ng mga kababayan nating maliliit? Bakit ho? Bakit ho itong Marcoleta hindi ho nagsisigaw noon? Hindi po ba'y kongresista siya noon? Bakit hindi na natin mapakinggan? Sino? Si Marcoleta nung panahon na yan. Di ba? Tuloy. Ilang libong buhay ang pinatay na hindi man lang nabigyan ng pagkakataon itong mga pinatay na kabataan, magulang, ina, ama, nang walang Due process. pagkakataon sa korte. Yun, walang due process. Tama si Tatang. Di ba? Pinatay, ama, ina, anak, asawa. Di ba mga kababayan ko? Pinagkait lahat ni Digong yun. Pinatay na lang sila. Nasaan ngayon ang sigaw nyo? Hindi, nanahimik kayo. Wala silang sinabi nun. Tahimik. Si Marcoleta, nakabusal yung piluka sa bunganga niya. Di ba mga kababayan ko? Walang imik si Marcoleta. Yung piluka ni Marcoleta, tinanggal niya tapos isinalpak sa bunganga niya para hindi makapagsalita. Congressman na siya nun, di ba? Nakabusal, mga kababayan. Tuloy. Nung araw, nung panahon ni Duterte. Ngayon, sisigaw kayo ng selective justice. Si De Lima, nung araw, kinulong yan because of the frame-up charges. Correct. At yan ay malinaw naman. Dahil ang mga witnesses ay mga drug lords na nakakulong Correct. sa Muntinlupa. Correct. Mga convicted drug lords. Ang ngayon, napatunayan natin na inosente pala si De Lima. Ang tanong, nasaan ang mga maingay ngayon na yan nung panahon ni De Lima na pine-persecute siya ni Duterte, na pinili lang si De Lima? Bakit tahimik kayo? Nasaan kayo kung talaga kayo para sa katotohanan? Tama mga kababayan Kaya itong ilang mga INC at ilang mga nandiyan sa EDSA kahapon, nasaan kayo noon? 'Di ba? Kaya alam nyo, maibabalik talaga lahat ibabalik sa inyo lahat. Ayaw nyo kanyo sa corruption. Pero ang mga ini-endorso nyo, mga kurakot, tulad nga niyan, sabi ko, Jinggoy Estrada. Di ba yan nakulong na? Tapos inendorso nyo pa. Si Bong Revilla. Di ba yan nakulong na? Tapos inendorso nyo pa. So, ibig sabihin, nag-endorso rin kayo na napapatunayang kurakot. Tapos sasabihin nyo, gusto nyo, transparency and accountability. Nasaan ho yun? Hindi ho namin makita sa inyo. Tuloy. Pero kayo ay nanahimik. Correct. Hindi kayo sumigaw para sa katarungan. Wala na. Nandiyan na si Aichang at si Arnold Lopez. Late na. Bagkos, sinuportahan nyo pa ang makademonyong patakaran Nino? ni Rodrigo Duterte. Correct. Ngayon, sisigaw kayo ng selective justice dahil ang isang miyembro nyo na si Senator Marcoleta ay naharap sa isang kasong plunder. Correct. At anytime, kapag sinampa na ang kaso, pwede na siyang arestuhin. Tama. Alam nyo mga kababayan nakalimutan yata yung sinasabi nila kay Pangulo. Si Pangulong Bongbong Marcos nga Ano sabi ni Pangulong Bongbong? Kailanman ay hindi tayo luluhod sa China. Di ba? Sabi.
si Pangulong Bongbong Marcos mapapaluhod nyo? Hindi nyo mapapaluhod yan, maniwala kayo. Eh bakit? Para kay Marcoleta? Baka nakakalimutan nyo. Eh magkakapahiyaan eh. Di ba? Kapag ka hinayaan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na maabsuelto si Marcoleta, eh mapapahiya ho ang gobyerno. Maraming tao ang madidismaya. Maraming tao ang mawawala ng tiwala sa integridad ng mga batas natin. Di ba? Eh kung ganun pala palakasan lang. Eh kung aabsuelto niyo si Marcoleta dahil nagwawala ang ilang mga membro ng iglesia, eh baka ang gawin, mag-iglesia na lang lahat para protektado, ganun. 'Di ba? Oh, eh baka pati ko mag-iglesia na rin. Kasi protektado. Oh, tingin ko mga kababayan, hindi papayag. Hindi papayag ang gobyerno sa ganyang estilo. Di po ba mga kababayan? Na gusto nyo ipakita nyo sa tao na kayo makapangyarihan. Nako, malabo yan. Hindi papayag. Oo. At hindi rin papayag sino? Si Crispin Remulla, ang ombudsman, na mangibabaw ang kapangyarihan ng isang organisasyon para saklawan ang ating batas. No one is above the law, sabi nga nila. 'Di ba, Clarita? Tuloy. Sabihin nyo, sandali lamang, selective justice yan. Aba, paano mo masasabing selective justice yan? Baka naman kayo ang selective justice sapagkat miyembro nyo ang pinoproteksyonan nyo. Samantalang nung araw, libo-libong buhay ang pinatay na walang katarungan. Correct. Magiging selective justice po lalo kung itong si Marcoleta ay hindi makakasunat makukulong. Correct. Bakit? Ayan na mga kababayan. Magiging ganun na nga. Kung hindi makukulong si Marcoleta kasama yung piluka, alam nga naman maiwan. Di ba? Mahirap naman makulong siya na kalbo lang. Kailangan mga kababayan, makulong talaga si Marcoleta at mapanagot sa kanyang kasalanan. Aminado Mamaya papakita natin. Kamo, sapagkat malinaw naman Na? na he violated the law. Correct. Siya mismo ang nagsabi, sa kanya galing mismo. Correct. Tapos ngayon, mag-arali kayo para Correct. proteksyonan Oo. itong inyong miyembro. Aminado si Marcoleta, siguro nakalimutan niya. Oo. 'Di ba? Self-proclaim na siya daw ang pinakamagaling na abogado sa Pilipinas. Pero sabi ng iba, siya naman daw ang pinakabobo at pinakamahinang abogado. Biruin mo, inamin mo on broadcast mga kababayan sa media, sa mainstream media na ginawa mo yung krimen na yon. Mali naman yan. Kung tunay kayong simbahan at para sa tunay na katarungan, Ayan na. dapat wala kayong tinitignan na panahon. Wala kayong tinitignan na kulay politika. Yan. Bagkos, hindi. No, nung panahon ni Duterte, lahat ng suporta, no, at pananahimik ginawa nyo. Samantala ngayon, panay ang inyong banat sa gobyerno. Nako. Pero, tingnan natin, ano bang ginagawa ng gobyerno? Tama ba mali? Anong ginagawa noon ni Digong? Malinaw po ang pagkakaiba. Tama. Kaya po, nararapat ng harapin. Alam nyo, totoo yan, talagang kailangan mo talagang ikumpara si Digong at saka sa kay Pangulong Bongbong kung sino ba talaga ang nasa tama at matuwid 'Di ba? Buti na lang hindi lang ako yung ganong pananaw, marami pala kami. Ni Marcoleta ang kanyang kaso para magkaroon ng tunay na katarungan. Correct. Abogado naman, Marcoleta, ikaw naman Marcoleta, magsalita ka na. Kasi, abogado ka naman, ipaliwanag mo na sa tao yung, 'di ba? Yung mga bagay-bagay na hindi na madadamay ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Ikaw parang nagtatago ka sa likuran 'Di ba? Parang nagtatago si Marcoleta sa likuran ng simbahan ng INC.
our beloved Boss Mike. Boss Mike.